Hi ma'am and hello sa aking mga kaklase. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mood disorders sa aking video reporting. Ano nga ba ang mood disorders? Bakit ba kailangan natin pag-usapan ang iyong damdamin? Let's talk about mood disorders, or these are the mental health condition na pwedeng makaapekto sa ating actions, emotions, and thought. Ang goal natin ay para mas maintindihan natin ito at paano natin matulungan ang ating sarili at ibang tao. And of course, sa video na ito, malalaman natin ano nga ba ang mga sintomas ng mood disorders. Kaya tara at alamin natin sa ating video reporting na ito. Have you ever felt super sad or super happy na hindi mo man ma-explain? Or yung parang roller coaster ang emotions mo? Mood disorders can make this feeling super intense and hard to manage. Pwede itong makaapekto sa school, friendship, at daily life. Imagine cramming for an exam pero wala kang motivation kahit gustong-gusto mo noon ang subject na yon. Or feeling so excited about a TikTok trend na di ka na makatulog para lang mag-post. Ganito minsan ang epekto ng mood disorder. Ngayon naman, pag-usapan natin ang types of mood disorders. Mood disorders are divided into two main groups, the depressive disorders and bipolar disorders. Ang dalawang grupo na ito ay may specific types at pag-uusapan natin mamaya. Now, dumako tayo ngayon dito sa depressive disorders. Ang depressive disorders ay nagdudulot ng kawalan ng gana sa activities na dati mong gusto. Parang wala kang energy, hindi ka makatulog ng maayos, or hindi ka makapag-focus sa school. These feelings can last for weeks or even a years. Para sa halimbawa nito ay isipin mo yung friend mo na dating super outgoing pero ngayon laging absent or tahimik na lang sa group chat. Baka may pinagdadaanan siya tulad ng depressive disorder. Ngayon naman, dumako naman tayo sa types of this depressive disorders. No? Here are the common types of depressive disorders. Number 1, major depression, or naglalast ito for at least 2 weeks. Number 2, we have the seasonal affective disorder or SAD. Nangyayari lang sa specific times like during rainy or cold season. Number 3, we have the persistent depressive disorder or long-term sadness. Number 4 naman, yung disruptive mood dysregulation disorder or common sa kids. Common ito sa mga kids, teens with frequent mood swing. And number 5 naman, we have the premenstrual diasporic disorder or PMDD or related to the menstrual cycle. Yun yung mga ating mga kababaihan na kapag meron silang premenstrual na ay naapekto ang kanilang mood. And number 6 naman is depression from medical condition or substances. Ito ay caused by the health problems or drugs. Para mas maintindihan natin, there is an example. Kung mapapansin mo, meron tayong kaklase na sobrang tahimik tuwing tag-ulan kasi parang lagi siyang down. That could be seasonal affective disorder. Yung iba naman affected kapag malapit ang exam week dahil sa stress. So ayan, naintindihan na natin si depressive disorders. Now, dumako tayo kay bipolar disorders. Bipolar disorders features mood swing. Yung feeling mo sobrang saya mo, tapos sobrang lungkot. Yung biglaang pag-iiba ng emotion ay sobrang challenging, lalo na kung tuloy-tuloy ito. For example, imagine your bestie who have super hype one day, planning lahat sa event sa class, pero sa next day, ayaw na niyang pumasok sa school. This could be a sign of bipolar disorder. Ayan. Now naman, pag-usapan natin ang types of bipolar disorders. Here are the types of bipolar disorders. We have the bipolar 1. Ang ibig sabihin nito ay sobrang taas ng energy mo or manic episodes na tumatagal ng 1 week or more. Bipolar 2, milder manic episode or hypomania pero noticeable pa rin ito. Ang pangatlo naman ay cyclothymia, correct me if I'm wrong, kung mali ang ating pagbigkas. Ito ay isang mood swings na hindi sobrang extreme pero tuloy-tuloy.
Number 4 naman is bipolar from medical conditions or substance. This could be caused by the health issues or drugs. For example, para maintindihan natin, meron tong halimbawa. Have you heard of someone na biglang nag-risk taker, like spending all their saving for unnecessary things, tapos biglang nagre-regret na next week? Ang halimbawa nito yung parang gusto mong bilhin yung mga gusto mong bilhin, tapos kahit hindi naman kailangan, tapos bigla kang nagsisi, bigla kang nag-regret pagkaraan ng ilang weeks. So that's a typical signs of manic episode in bipolar 1. So pag-usapan naman natin ngayon yung symptoms of depressive disorders. So, the common symptoms may include feeling of sad or empty, parang malungkot ka na parang may kulang, kawalan ng gana sa mga activities, pagiging tired or walang focus, hindi ka makafocus, thought about self-harm or even suicide, and that is very dangerous part, no? To think about that. Kapag hindi ito maagapan, pwedeng makaapekto ito sa daily life. For example, think ko pa classmate natin na dati top performer pero ngayon hindi na siya sumasali sa recitation or projects. These are the signs that we should watch out for. Now, pag-usapan ulit naman natin ang symptoms ni bipolar disorders. In bipolar, symptoms include biglaang changes from happy to sad, sobrang taas ng energy na kahit kulang sa tulog, impulsive actions like overspending or risky behavior. Ang ganitong sintomas ay maaring makaapekto sa studies, relasyon, at future plans. At para mas maintindihan natin, ang halimbawa nito ay imagine your friend na biglang nagpaplano ng beach trip kahit walang budget. Sa mga mahilig dyan na magplano, mag-drawing, magplano kasama mga barkada. Pero walang budget, tapos biglang magda-drop sa school. And let's talk about mental health. No, it all matters sa ating mental health. No, napakahalaga na pag-usapan natin kung paano ito nakaka-apekto sa ating mental na kalusugan. No, understanding no, napaka-importante class na maintindihan natin yung mga sintomas, kung ano yung nangyayari. It could be, no, sa ating mga kaibigan, even in ourselves, no? In understanding the mood disorder, help us to become more empathic, mas magiging sensitive tayo sa mga tao sa paligid natin. If you or someone you know is showing these symptoms, don't hesitate to seek help. Mahalaga ang mental health, kasing halaga ng physical health. And before I end this discussions, no, and this presentations, I would like to give you a message, no. Let's create a supportive environment para sa ating lahat. Mahalaga na tulungan natin ang isa't isa at mag-aisa tayo para mas maging understanding at helpful sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa. I do believe kung anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, huwag natin kalimutan na pangalagaan ang ating mental health and of course ang ating physical health. Maraming salamat. Ito po si Samarudin T. Samsudin or your Kuya Sam para sa isang video reporting para kay Ma'am ng Pisyo Bayo, si Ma'am Heidi. Maraming salamat mga kapamilya.